Hi guys, mga kanegosyo, Kasenso ko, Familia, magandang araw sa inyo. Sorry po, medyo natagalan naman tayo bago tayo nakapag-vlog. Ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, itong episode natin, itong vlog natin ito, pag-uusapan natin ang negosyong pwede kong sabihin na talagang kung inyong papasukin ay mabilis pang pagyaman or kikita ka kagad ng malaki in a short period of time. Kita mo na kaagad, malaki na kaagad ang kita. Yun nga lang, siyempre sa kabila ng malaking kita, meron din namang risk na naghihintay. Tandaan natin guys, wala namang business na 100%. Kahit pa anong napakagandang negosyo na yan, meron pa rin tinatawag yan na risk, may tinatawag pa rin yan lugi. Hindi talaga totally 100% na walang 100% sa negosyo. Alam nyo, maraming mga negosyante na, or maraming mga tao, especially mga OFWs natin, sa mga OFWs, okay, shoutout sa inyo, sa mga dakila natin, mga bayanin natin, mga kababayan na talaga namang nagtsatsaga, talagang nagsasakripisyo para maitaguyod yung pamilya, para makatulong sa pamilya, para mabigyan ng magandang buhay. Maraming may pera, maraming mga OFWs tayo na kilala, may pera, pero ayaw na ayaw mag-invest. Kasi naunang iniisip, ipunin ko na lang sa bangko, isa-save ko na lang muna kasi baka malugi. Alam nyo, yung pera natin sa bangko, taon na binibilang, tinatago natin, okay naman, safe naman. Pero ang problema, biglang emergency pack, kinuha si pera sa bangko, ubos, wala na. Kaya nga, napaka-importante guys, ng palagi kong sinasabi na do not rely on single income. Kung mapapansin nyo ako, may sasabihin ng mga tao, kaganda na naman ang negosyo mo na CCTV. Bakit ba ikaw ay isip pa ng iba pang negosyo? Ganun talaga. Kasi malay natin, okay, sabi ko nga lagi, wala namang mawala akong sumubok. Pero nga, meron nga tayong nakausap na taga-kabila. Sabi niya, sir, siyempre, pag naman nalugi tayo, hindi naman agad basta-basta makakapag-open ng panibagong negosyo. Kasi nga, ang budget. So guys, pag-usapan na natin. Maraming gusto talaga agad. Pagka nag-invest agad, gusto agad kumita, gusto agad big time, gusto agad malaki ang kita. Pero, sabi ko nga, sa kabila ng laki ng kita, meron namang lugi. Ika nga, sabi nga, itong negosyong ito, iniin ngayon, ako po, Diyos ko po, sa lugar namin, kahit naman saan ngayon, kung tawagin ay one time, big time. Pag sinabi natin one time, big time, may kanya-kanya tayo ng paliwanag dito, okay? Big time ka, okay? Big time, pag tinayo mo itong negosyo ito, medyo malaki ang capital, guys, medyo malaki, we're talking about 1 million, let's say 1 million capital or 1.2, let's say 1 million, okay? One time, big time. Kaya nga lang, big time ka talaga, pag talagang kumita ka talaga, pag natapatan mo talaga, natimingan mo talaga. Kaya lang guys, pag na one time ka rin naman, okay, pag-usapan natin, okay, ito lagi na, lately, ito na yung mga vlog natin, lagi na, so may mga pupuntahan tayong farm, susunod, interview tayo, ngayon po guys, ako ay focus sa pagpapaiwi. Guys, ang pag-usapan natin, ang baboy, pig farming, hog raising. So, alam naman natin, maraming mga backyard na nag-aalaga ng baboy siguro sa bayan namin, yung barangay namin, ang maraming nag-aalaga ng baboy. Alam nyo ba guys, ngayon, as of now, ngayon ay June 7 ba ngayon? Guys, ngayon, ang live weight, ang kuha, ang bili sa live weight, live na baboy, ay 212. May nakausap ako kahapon, sa Lipa City raw is 215 up to 220 pa. So imagine niyo kung 220 ang live weight, meron kang isang baboy na 100 kilos, mabibili ito ng 22,000. Guys, at this time, kung tataas pa talaga ng tataas, pwedeng kumita ng 10,000 sa isang ulo ng baboy. Ulitin ko, ngayon, si Paring Nilo nga shout out kay Paring Nilo, yung isang vlog natin, 206 lang yung kuha sa kanya that time. May ibinenta siya na 16 heads. Ang kinita nila
ay 168,000. Ibig sabihin, more than 10,000 pa ang kinita sa isang ulo ng baboy. So, one time, big time. Mga FWs, para sa akin, pinakamabilis na pwede natin gawin ay magpaiwi. Guys, ako, nagpapaiwi na lang muna ngayon. Alam nyo, napakalaki ng advantages kung paiwi. Meron din naman simpleng disadvantages, parang gano'n. Pero, sunod na vlog natin, magkakaroon tayo ng paiwi versus sariling alaga. Paiwi versus sariling alaga na may boy. So, pag-uusapan natin yung susunod. Pero ngayon, pag-usapan muna natin yung baboy. Wow, guys, nakapagbenta na tayo ng 14 heads. 14 heads pa lang, magsimula tayo na magpaiwi. So, 14 heads na yun, sa computation namin, nasa mga 120,000 ang kinita namin ni Paring Baste. So most probably, ang range is 120 to 125,000 pesos ang kinita namin just for 14 heads. Marami pa kami pambenta kasi ang paalaga ko kay Paring Baste is nasa mga 60 plus. All in all, ang paalaga natin or ang paiwi natin, exclude yung ating sariling alaga na may boy tayo sa farm, nasa 230 heads siguro, 230 heads tayo siguro yung paiwi natin. So, usapan na natin, kung gusto mo talaga ang kumita, kung may 1 million ka, 1.2 million, subukan mong magpaiwi ng 100 baboy. Or, kung meron kang sariling building na pwedeng rentahan, kung may sarili kang building, pwede. Kung may building ka na pwedeng rentahan, alam nyo guys, hindi naman kamahalan ang mag-rent sa farm, or lalo na kung piggery. Kung piggery lang talaga, mas maganda kung mag-rent tayo, let's say, 10,000 a month. Kung may matatagpuan tayo na piggery, marami po yan, marami. And then, yung kapatid nyo, or kung sino man ang pwedeng mag-alaga na pwede natin pagkatuwalaan, guys, mas maganda talaga kung mag-aalaga. Yung kilala nyo, alam nyo, sa totoo lamang yung, sorry po, kung yung iba kasi yung boy medyo mahirap. Pero kung kilala naman nyo, talastas nyo, kung meron pwedeng mag-alaga, kayo, kapatid ninyo, kung sino man, ama nyo, lalong napaganda. Pag-usapan natin kung 100 heads na lang. Kasi pag-usapan natin, gusto nyo kumita ng big time, gusto nyo kumita ng malaki, mag-i-invest tayo ng malaki. Okay, pag-usapan natin. Ngayon, napakataas ng biik. Okay? Ulitin ko, medyo mataas ang biik ngayon. Bakit? Kasi ang tatamaan na raw, guys. Ito na yung pinakamagandang time na mag-alaga uli ng baboy. Ngayon, may pambenta ka, talagang boom na boom. Maganda. Pero, kung magbibili ka ngayon, mag-start ka, pwede ito yung time na ito. Kasi June, July, August, September, October ang bentahan. Tagmahal na yan. So, pag-usapan natin. 100 ulong baboy. Biik muna ang bibili natin. Okay? 100 head. Magkano ngayon ang lakad? 5,000 na. Ilagay na natin sa 5,000 ilagay na natin sa 5,000 yung biik. Kasi may makikita ka ng mga 4,500, 4,800, may makikita kang 5,500, 5,200, 5,300. Let's say average is 5,000. Okay, ulitin ko. Average natin is 5,000 ang biik. Ibig sabihin, kung may 100 heads ka, mangangametal ka ng 500, tumataginting na 500,000 na kaagad capital. Oh guys, ako nga hindi ko rin alam kung paano ako nagkaroon ng 230 plus na paiwi. Yun sa labas po, ano? Kasi magkakapera, ngayon linggo ito, bibili ng 15. Magkakapera, tawag ako doon kay Consel Bubon, parang mas ibili nyo nga ako ng 20 heads. So, pabili-bili, and then, nakaipon. Pero kung kayo may budget talaga, okay, 100 heads, 500,000. Ngayon, gaano katagal alagaan? Let's say, 4 months. Average ng 4 months. It could be 3.5 months. It could be 4.5 months. Let's say, average 4 months. So, ulitin ko, 4 na buwan. Guys, sa pag-alaga ng baboy, timing. Meron silang tinatabi na pagka ganung buwan, huwag ka magsisimula ng baboy. Hintayin mo muna. Huwag ka muna maghulog. Kasi, ang tatamaan ay mahalan. Guys, meron silang sinasabi na pag April, May, dapat bibili ka. 4 months before April and May, bibili ka. So, ibig sabihin, January, February, March, April, May. February ka, February, March, April, May. January or February, bibili ka ng biik.
tatamaan nun, mahal. Then, pagdating naman, guys, ng yung tatamaan mo naman ay per months, pwede kang June or July. So, let's say, padali natin ang kwenta, 2 beses kang magha-harvest in 1 year. May mga iba na matapang talaga. Talagang, ang pinag-uusapan natin, guys, ay fattening, okay? Hindi natin pinag-uusapan ang yung piglet production. No, hindi. Fattening. So, let's say, ikaw talaga matapang, wala ka nang pinipiling buwan. No? Sige, benta. Pero yung ibang matatalino talaga, veterano sa pagbababoy, tinataon nila na ang bentahan is April, May. Yan daw yung malakas talaga. And tinataon nila na ang benta ng bake nila ay per months hanggang January pa siguro yan or December. So, 100 heads, capital is 500,000. Ngayon, ang tanong, magkano ang magagastos mo na pakain dito sa biik bago ibenta? Guys, ito ay nagdedepende sa kung magkano yung feed sa inyo, kung magkano yung may mga iba mahal, siyempre alam naman natin, pag mahal, sikat, maganda namang quality. So guys, let's say na lang mabenta, gumastos ka ng 6,000 na lang, okay? Let's say, bago mabenta, ang nagastos mo is 6,000 to 7,000 na lang. Sige, maximum na natin. Kasama na yung mga vitamins, kasama na lahat yung mga gas expenses. Let's say, nag-capital ka ng 12,000 per head. And then, dumating yung pinakamasay mong araw na nabenta ng 220. Okay, ngayon kasi lipat 220, dito 212, pero sabi nga nila abot ng 2020. Pero guys, may umabot pa nga ng 250, 240. So, let's say 220 ang live weight na benta ang 100 ulo mo, nag-average ng 100 kilos. Ibig sabihin, yung iyong capital, guys, ulitin ko, ang capital mo hanggang i-harvest ang 100 heads ay 1.2 million. Pero guys, reminders, ang baboy ay may buhay. Pwedeng mamatayan, pwedeng big pa lang namatay na. Ang masakit doon, malapit nang i-harvest, saka mamamatay, sakit sa ulo, malaki na yung gastos. Pero guys, yun nga, ulitin ko lang, wag naman sobrang wala namang wala, sabi ko nga sa inyo, may buhay to, one time, big time. Nagbenta ka, so, let's say na lang, pinaka-positive talaga, 100 heads, walang namatay. Pero dapat siyempre isipin mo rin. Pero doon na lang muna natin para lalo tayong ma-excite. So, imagine niyo 100 heads, tutubo ka ng 10,000. Ibig sabihin, isang harvest mo is 1 million. Tumataginting na 1 million. Ibig sabihin, ang capital mo is 1.2 million. Kumita ka ng 1 million. Then of course, guys, yung expenses kasama na. Okay, so may 1 million kang tumataginting in 4 months. Yun ay, kung walang namatay, kung 220 ang ano. So, pero sabi nga namin, kahit pa sabihin mo na wag na yung 10,000, yun na lang 5,000 per head na tubo, mayroon ka pa rin 500,000. So, guys, ulitin ko, one time, big time, pwede ka kumita ng malaki. Pero, kung magsakit o mangyari may ASF, malaki din ang lugi. So guys, gusto ko lang i-share na kung gusto niyo talaga na kumita, sige, lakasan lang ng loob. Napakalaki ng kapital sa pagbababoy. Pero pag sinuwerte ka, napakarami kong kilala na naging big time. Pero ako, honestly, yun nga, pwede kong sabihin sa inyo, na yung first 14 heads namin, kumita na kami ng 125,000. So nearly almost 95 something ang isa na kinita na. So mga kanegosyo kasi sa Coffeemilya, yun ay isang negosyo na alam niyo naman, siyempre marami namang ibang veterano, marunong. So sineshare ko lang na panahon ito, napakagandang magnegosyo ng baboy. Mag-ipon is okay, pero iba pa rin kung i-invest natin ang pera natin. So mga negosyo kasi sa Coffeemilya, so sana nagka-idea kayo, sana i-share nyo yung pagbababoy nyo, i-share nyo. Gusto nyo, kung may mga tanong kayo, please comment down below. God bless po. Bye-bye po.